Ako bahala sa'yo. Basta ba nakapiring ka lang, ha? Manunood lang ako dito sa phone ko. Nang niligawan niya ako ni Joey, ay marami na siyang mga ex-relationship. Kaya kung pag-uusapan na experience, mas marami siya noon dahil ako talaga, hate ko ang mga lalaki. Noong ako'y nasa kasagsagan pa, pero dumating din ang pagkakataon na nanligaw sa akin si Joey. Type ko rin siya at first time ko sumabak sa relationship. Kaya nang sagutin niya ako, ay tuloy kami sa ligaya ng pagsasama. Sa madaling sabi, nagsama agad kami sa iisang bubong. Pero iba ang trip niya. Akala ko okay lang ang ganong style niya kapag nasa labanan kami. Kapag nagsisimula na kami ay inihahanda niya na ang cellphone niya. Kumukuha siya ng headset at binabawasan ng volume. Tinanong ko siya bakit pa kailangan manood ng Red o Korn. Nasa actual na nga. Sabi niya naman, alam mo Madel, kapag may pinapanood habang gumagawa ng ganito, ay lalong sumasarap. Alam mo Madel, subukan mo kaya? Kunin mo ang cellphone mo at manood ka rin habang nandyan ka sa ilalim. Sinagot ko siya ng ayaw ko. Sabi ko sa kanya, mas gusto ko ang pakiramdam na tayo yung bida. Bakit ikaw? Hindi mo ba ako maramdaman, Joey? Ano ka ba, Madel? Ramdam kita pero mas okay kung dadagdagan natin ang karakter, di ba? Go ka na lang kasi trip ko to. Sige, Joey, kung yan ang trip mo. Basta ba galingan mo? Yun yung biro ko sa kanya. Akala ko talaga try niya lang yun, pero tumagal lang tumagal. Ganon at ganon pa rin ang ginagawa niya kapag nasa labanan na kami. Hawak niya ng cellphone niya at enjoy na enjoy siya sa pinapanood niya. Kapag tinatabig o nag-aamba ako na kukunin ng cellphone ay agad niyang sinasara o kaya naman ay inilalayo sa akin. Iniisip ko, sino kaya ang pinapanood niya? Wala ba akong panama sa ganda niyan? Siguro ay artista o kaya naman ay sikat talaga. Tinanong ko siya, Joey, sino namang artista niyan? Bakit ba ilang ulit na akong nagtatanong sa'yo, di mo sinasabi kung sino? O kaya naman ay share tayo sa pinapanood mo. Hindi pwede Madel, bawal. Search ka rin ng papanoorin mo dyan. Hay nako, nagtatampo na talaga ako sa'yo. Sasabihin mo o hindi? Hindi nga, Madel. Halika na, tulog na tayo. Dahil nga sa tanong ko ay tinulugan ako ni Joey. Kaya next time ay di ko na siya tinanong. Pero may naisip akong plano sa kanya. Gusto kong magkabit ng CCTV nang hindi niya alam. Makailang ulit ako na nagtangka na ikabit pero muntik-muntikan niya akong mahuli. Sabi ko lang sa kanya ay naglilinis ako ng wall. Tuwing gabi nga, ganun pa rin ang ginagawa niya pero dumating din ang pagkakataon na nailagay ko na ang camera. Tutok na tutok talaga sa amin. Habang ginagawa niya yon ay nasa isip ko ay ngayon, eto na ang pagkakataon ko. Ngayon na kita ko na, mahuhuli ko na si Joey. Kaya ayun, pagkatapos namin, gustong-gusto ko kunin ang camera. Pero baka magising pa siya. Kaya nagpaumaga na ako, hinintay ko nang makapasok siya sa trabaho. At pag-alis niya ay agad kong tiningnan ng camera o CCTV. Laking gulat ko. Nakita ko sa cellphone ay naka-zoom in na ito ay ang ex niya at siya na nagpapakasaya. Kaya pala ayaw niyang bitiwan ng cellphone niya, may pa-privacy pa siyang nalalaman. Kaya nang dumating muli ang gabi, ginawa niya ulit yon. Nagngingit-ngit na ako sa galit. Gusto ko nang kumprontahin pero nag-iisip ako ng paraan at marami akong choice. Iiwan ko ba siya, papatawarin, aawayin at marami pa akong naiisip that time. Pakiramdam ko tuloy sa sarili ko, napakalaking kulang talaga. Di ko alam kung bakit parang sabik pa siya sa nakaraan niya. At yun ang binabalik-balikan niya. Susubukan kong paaminin at alamin
ang ginagawa niya. Nang malaman niya ulit ay nagalit pa. Yun ang sign para magalit din ako. Nag-away kami at umalis siya, nag-walk out sa usapan dahil alam niya na siya ang may mali. Kaya nakilala ko rin siya sa wakas. Hindi niya naman pala talaga ako ginusto. Di ko alam kung paano na hindi ko yon halata noon. Siguro dahil ay gustong gusto ko siya, kaya talagang nagulat ako sa mga ginagawa niya. Yung pag-alis ni Joey ay wala nang pagbalik paano naganap. Siguro ay nahiya na siya sa ginawa niya. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nandoon na siya sa ex niya na lagi niyang pinapanood. Naisip ko lang baka gawin niya na naman ulit at ako naman ang pinapanood niya. Pero hindi kasi yon talaga siguro ang fantasy niya. Kaya nagkaganon. Wala naman akong laban kasi sa GF lang ako. Wala naman akong hahabulin sa kanya dahil wala naman nagbunga sa ginawa namin. Hanggang sa nabalitaan ko na naman na naghiwalay na naman sila dahil sa di alam na dahilan ng marami. Pero ako, alam ko ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Malamang nanonood na naman ng corn sa phone niya. Kaya nga iniisip ko, kung magkamali na makipagbalikan sa akin ay hindi ko natatanggapin kasi laro lang sa kanya lahat na kapag nabuko na ay basta na lang mawawala. Pero di ako nagkamali, lumapit siya sa akin at nagmakaawa na patawarin. Iba pa rin kapag totoo na. Kasi nung ako pa lang ay nakapagsabi na ako na di ko na siya pababalikan sa akin. Pumayag pa rin ako basta wag niya nang ulitin ang ginagawa niya. Magkasama ulit kami kapag gagawin na namin ay talagang ubos lakas siya. Ginagawa niya lahat at nagugustuhan ko yon dahil napakagaling niya pala kapag walang pinapanood. Hanggang sa tumagal ang relasyon namin. Habang tumatagal ay parang naghahanap na naman siya ng kakaibang excitement. Gusto niya ay manood daw kami ng sabay. At iisang artista na naman ang gusto niyang ulit-uliting panoorin. Pero okay lang sa akin kasi sabay naman kami na nanonood nun. Di ko alam parang naging libangan niya na talaga ang panonood kasi minsan iniisip ko na lang na wag na lang pansinin baka doon talaga siya masaya. Kung masaya siya sa mga ganong style ay pumapayag na ako, wag lang yung ex niya ang magiging artista. At di talaga ako papayag. Naging okay naman ang pagsasama namin basta sa ganong bagay ay pinagbibigyan ko na lang siya. Ako naman ginagawa ko rin ang galing ko sa laban. Para kahit papaano may iwasan niya ang magka-focus sa iba't ibang bagay. Minsan isang gabi ay lumabas siya ng bahay. Pinagmasdan ko lang pero nang medyo malayo na siya, tinawag ko. Joey, this oras na, saan ka ba pupunta niyan? Ay nako Madel, ano ka ba? Bibili lang ng yosi. Sigurado ka? Sa oras na 3:00 ng madaling araw? Oo naman, may bukas naman ng 24 hours doon lang sa may bandang unahan. Okay, sige, ingat ka. Pinayagan ko siya pero kinakabahan ako bakit ganong oras. Hanggang sa di ako nakatiis, sinundan ko siya. Natatanaw ko pa siya, ibang direksyon ang punta niya at para bang tingin ang tingin sa cellphone niya na may katatagpuin. Doon na naman ako nasaktan ng labis. Nang makarating kasi sa kanto ay may kinatagpo siyang babae. This time ay di ko kilala, katrabaho siguro. Hanggang sa sumakay na sila ng jeep at alam ko na kung saan pupunta yun. Umuwi na lang ako ng humahagulhol sa pangalawang pagkakataon na ginawa niyang yun. Ako naman ang aalis dahil di ko na kayang pagtrato niya sa akin ng ganon. Parang gusto niya na lagi akong panghimagas. Hindi ko na nga kinonfront kung totoo ba talaga na may ginawa sila. Masasaktan lang ako. Nagpakalayo-layo na ako at di ko na pinaalam kung nasaan ako. Hinanap niya raw ako, pero di na ako nagpatinag pa. Alam ko na hihingi na naman siya ng tawad. Para maging kami ulit para naman magkabalikan at meron na naman siyang lulunukin pa. Dito natatapos ang kwento ni Madel. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-subscribe para sa mga kwentong ganito. Kung gusto mo mag-send ng stories, ay andito lang sa ibaba ng video. Don't forget to subscribe! Thank you for watching!